Finally, nagkaroon rin tayo ng house update ngayon na meron na ngang kulay yung bahay natin mga guys. May kisame na rin yung kwarto ni ate na ang layo na nga ng bahay sa dati. Kaya naman ngayong araw, samahan niyo muna ako mag-update sa inyo. Kasi sakto, heto dumating na yung mga in-order naming mga aircon. Maaga nga akong aalis ngayon ng bahay. Alaan nyo saan ako pupunta. Chot! Then dami nagtatanong sa akin kung ano na nga bang update sa bahay. Kaya naman nagpaalam na ako kay mama. Sabi ko nga sa kanya, titingnan ko muna yung pinapagawang bahay. At konting tiis na lang makakalipat na kami. Pero alam niyo si mama mga guys, ayaw niya talagang iwan yung tindahan niya. Malulungkot daw siya kapag iniwan naman yung tindahan. Pero ayaw ko din naman iwan yung bahay namin ngayon. Kasi maganda pa rin naman. Na isang buwan na ako hindi nakakapasyal sa pinapagawa nating bahay mga guys. Kaya di ko alam kung ano nang itsura nun. Pagdating nga namin sa loob ng subdivision, nagulat kami ni ate kasi may kulay na nga siya sa labas. Ang layo na nga ng itsura ng bahay sa dati. Kasi last ko nga punta dito, wala pa nga kulay yung pader. Ang ganda na. Na nasa tiling works na pala sila ngayon mga guys. Na eto, alam ko yung gantong kulay na pinili ko. Para nga to sa loob ng mga kwarto. Na eto nga may mga naabutan akong workers na nagtatiles dito sa loob. Kaya naman welcome po sa aking bahay. Ay, chawot, di pa tapos yan. Na medyo magulo pa nga dito sa baba. Pero itutur ko pa rin kayo. Kasi inuuna nga yung sa second floor. At yung ibang gamit dito nga nakatamba. Pero sinusunod na rin naman mga guys. Napaglabas mo pala sa Gedli. Dito nga nakalagay yung dirty kitchen. Na ito nga yung pinakalikod niya ng bahay namin. Na baka sa susunod na araw maging garden na rin dito mga guys. Meron din pala akong pinagawang secret room dito. Pero pag napanood nyo siguro to, hindi na to secret no. Chot! The storage room to. Na parang ibang gamit dun lang nilalagay. At dito nga sa ground floor, nandito yung kwarto ni na mama. Heto, nagsisimula na rin sila mag-tiles. Kaya naman tara na. Umakyat na tayo sa second floor. Napag-akyat ko nga dito sa taas. Natuwa ako ng sobra kasi naka-tiles na nga dito. Habang nagbibideo rin si ate, natuwa din. Kasi may kisame na nga rin yung kwarto niya. Ang ganda na nga. Na baka bukas daw pwede nang matulog dito si ate, no? Medyo malaki rin pala yung kwarto niya. Kasi meron din daw siya ditong dressing room. O yung bang mga anik-anik niyang pampaganda. Kahit di naman gumaganda no mga guys. Chot! Eto naman yung sa akin. Ang aking kwarto. Ay, grabe mga guys yung kwarto ko ngayon sa bahay. Siguro yung times 4 mo yung laki nun. Na malapit na rin matapos yung kisame ko dito. Ay, excited na ako mga guys. At ilang minuto nga lang, dumating na nga in-order namin mga aircon. Medyo inagahan namin. Kasi sabi nga ng contractor ko, mas maganda daw na nakaabang na nga yung mga aircon. Kasi para hindi rin sila mahirapan sa pagbubutas. Ngayon medyo mahirap nga lang siguro dito mga guys yung bulsa ko. Pinalagyan ko na kasi lahat para kapag may bibisita, di ba sila mainitan? At saka sobrang init talaga ngayon mga guys. Kaya wala rin talaga tayong no choice kung hindi mag-aircon. Na medyo maproseso rin pala to. Na kailangan din kasi talagang abangan yung mga tubo para malagay nga mismo yung aircon. Ang lamig na dito mga guys. Ay, hindi pa pala pwede tong buksan. Kasi baka makahigop lang ng alikabok. Kaya naman pinatakpan ko na nga muna kay kuya. Kasi bawal pa nga siyang gamitin. Na ang galing nga niya maglagay. Kaya sabi ko harap siya, shoutout ko siya sa vlog. Shoutout din sa classmate kong si Steffi. At kay Sir JM. Sa kanila nga ako nag-avail ng aircon. Sa JM Appliances Shop Pampanga. Message yung sila pag need nyo ng aircon. Kaya naman habang naka-break time yung mga workers dito. Makikialam na muna ako siguro dito mga guys para mas mapabilis nga yung trabaho. Na-excited na rin kasi talaga ako matapos ang bahay. Pero baka magkasunod-sunod na rin yung house update ko niya. Kasi dito na nga tayo sa exciting part, yung finishing ng bahay. Na malapit na nga tayo sa pagdidesign. Na wala akong masyadong idea sa mga design mga guys. Kaya ito, dumating na nga si Kuya JP. Siya nga yung aking interior designer. Sabi ko nga sa kanya, siya nang bahala magpaganda dito sa bahay. Kasi kung ako lang mga guys, baka yung mga mapili kong kurtina dito, yung mga bulaklakin no. Chot! Para makita nyo nga yung kabuuan ng bahay. Gagamit nga kami ng drone dito para makita nyo rin yung mismong bahay. At saka kung anong nga ba yung itsura ng bubungan. Na di ko kasi makuhanan yung bubungan dito sa camera ko. Kasi di ko siya kayang akyatin. Na ito nga yung itsura ng second floor namin. Tapos ito yung itsura naman ng bubungan. Kaya naman siguro mga guys hanggang dito na lang ha. Basta ayun lang. Bye-bye!